Sabi nga po sa Biblia, we cannot mock God. What you sow, you will reap. Kung ano yung tinanim natin, maaaring hindi lang natin naaani pa ngayon, yung tinanim natin, pero definitely, naniningil ang Lord kasi. So, ganito po yung nangyari sa kanila. 70 na sabat, yung hindi nila pinangilin. Dire-diretso nilang sinaka. Ayaw yung tumigil, aalisin ko kayo ngayon dyan sa lupa. Di ba? Hindi sumusunod, may ibang ginawa ang Lord. Inalis sila dun sa lugar na kusapa. Para mapahinga na yung lupa ko, na binigay sa inyo, kayo ang aalisin ko dyan. Kaya po nagkaroon ang mga Israel po ng alat. Sa buong kasaysayan ng Biblia, hanggang sa panahon ngayon, bago po sila nakabalik sa Israel, alam natin, di ba? Wala silang bansa dati. Naging bansa lang, nadeklara lang bansa ang Israel. Anong taon? May nakakaalam ba? Mahilig sa history. 19 lang, imagine niyo na maging bansa ang Israel, 1947 lang. May buhay na ba noon, noong 1947? Sa atin. Wala pa, no? May umabot na ba? Wala pa, no? Nanay ko, 1951. Doon lang sila naging bansa. Pero sapol nung bigay ng US, ang US ang isang tumulong kasi sa kanila maging bansa sila at madeklara sila. Pero alam natin, lahat na nakapaligid sa kanila, ginagera sila. Why? Hindi nila kinikilala ang bansa ng Israel. Gusto nilang paalisin ng Israel. Lipulin ng Israel. Why? Kasi sabi ng Lord yun, kasama yung sa parusa ng Lord. Kasama yung sa 70 years. Okay? Ang sabi ng Lord, pag susunod kayo sa akin, may pagpapala. Hindi lang sa Israel, sa atin din po yun. Pero kung hindi tayo susunod sa Lord, namamalo ang Lord. Kasi mahal niya ang Israel kaya kailangan matuto ng Israel. So 70 na sabat ang kanya, hindi sinunod. 7 araw yun, ang galing ng Lord sa math. Hindi lang 70 ang sisingilin ko sa inyo. Yung buong linggo, buong taon. So 70 times 7, kaya siya naging 490. Ito yung schedule na tinakda niya sa Israel. Mula sa aalisin ko kayo dyan sa lupa, magbilang kayo ng 490 years hanggang ako'y bumalik. So ito ngayon yung tinitingnan natin. Ano nangyari doon sa 490 years? Tapos na ba yan? Okay, so 490 years, more years would be determined upon their history. Mahihirapan kayo sa loob ng panahon na yan. Yun ang sabi ng Lord. At kasama po ngayon, yung nangyayari sa Israel, nakapalong pa rin po siya dyan sa 490 years. Kung bakit hindi tumitigil yung war? Kung bakit walang pahinga, kabi-kabila po ang gera. Up to now, nagigera po ang Israel. Wala pong sa kasaysayan ng mundo, wala na yung panganak tayo na hindi natigil yun. Okay? Pero matitigil yun, ang pangako ng Lord, pag natapos na to, time frame na to. Okay? So ano yung length? What is the length of these years? How long is a year? Sa atin po, ang isang taon, ilang araw? O, di ba? Nagmamat tayo, tapos may history pa. 365. Pero sa panahon ng Biblia, titignan natin ano yung kwenta para mas maano tayo. 365 ba yung ginagamit sa panahon ng Biblia? Hindi, di ba? Ano kaya? Ilan araw? Natingin nyo? Wala natin. Okay. Actually, may kwento sa Biblia na malalaman natin kung ilan sa panahon ng baha kay Noah. Okay? Ito yung ginagamit nilang bilangan. Sa atin po kasi ngayon, 365. Kasi actually, pagan calendar yon. Kumbaga, hindi nila ginagamit yun. Ang Hudyo, hindi nila ginagamit yun. Ang ginagamit nila, ito sa Genesis. So, sa Genesis pa lang, may buwan na. Okay? Iba yung term nga na lang nila sa buwan. Sabi dyan, second month, 17th day of the month, makikita natin, alam nila yung mga panapanahon. Kasi may sinusunod din naman silang kalendaryo sa panahon na yun. Okay? So, ang flood po, magsisimula daw bumaha, ika-17th day ng second month. Okay? At natapos ang baha, ika-17th day ng 7th month. So, ilang buwan yung lumipas? 5 buwan ang baha. Okay? Ganun pala katagal, nilipol ng Lord sa panahon ni Noah ang mundo. Sabi ng Lord, nilipulin-puli ang mundo, pero hindi na sa tubig this time, kundi sa fire. Yun ang sabi ng Lord. So dito makikita natin, may 5 buwan na nangyari. Sa panahon niya, no, syempre, tumigil siya dun sa Mount Saan nakita yung barko ni Noah? Ararat. Nasaan ang Mount Ararat? May nakarating na po ba doon? Sa letter T, I think letter T, sa Turkey.
Nasa Turkey yun. Eh, kung bakit na talagang lumubog ang isang patunay na lumubog talaga ang buong mundo, sa taas ng bundok, sa paligid ng bundok, marami pong nahuhukay ng mga shells. Mga fossils na mga hayop po sa dagat. Na talagang makikita natin, tumaas talaga at nilubog ng Lord ang mundo. Imposible naman ang shell naglakad sa bundok. Diba? Marami pong patunay na ang kasaysayan na nasa Biblia, nangyari po siya. Sino nakakatuklas? Tao rin naman. Minsan hindi pa nga Kristiyano. Pero nakikita nila yung mga patunay. So, 5 months, yung tinagal po ng baha. At sabi sa Genesis kasi, nagbilang sa Genesis kasi, tumagal ng baha ng 150 days. Okay, so, magmamatayo. 5 months divided by 150 divided by 5 months. Ilang araw yung kada isang buwan? Diba, inaano ko pa lang kayo para magising. Alam mo, masarap ang relax. Okay, 5 months, 150 days. So, meron po silang 30 days. Kada isang buwan. Hindi katulad sa atin, may 30, may 31, minsan may 28 pa, may 29, depende sa no? Pero ang ginagamit po sa panahon ng Biblia ay 30 days. Okay, kaya pagka nabasa niyo sa Revelation, sa Daniel, pag binilang yung araw na nandun, equal po na ng isang buwan nila is 30 days. Okay, so 12 months, 30 days, 360 po yan. Sa isang taon, yan ang ginagamit ng mga Hudyo by that time, ng Israel. Sa panahon ng Biblia, 30 days. Kung mapapansin nyo, ang taon po ng mga Muslim, anong taon sila ngayon? May nakakalam ba? Kasi tayo ngayon, 2026. Ang Muslim po kasi iba ang taon nilang ginagamit. 14 talaga. 1914? 14th century pa lang sila. 1947 yata? 600. Yung taon nila. Ayun, 14th century pa lang sila. Ayan. 1471 Hindi pa lang po yata. sila katulad ng bansa, ng natin, ng 2026. Late po sila. Saan sila nag-base? Doon kung kailan pinanganak si Muhammad. Kaya pagka po nagkakalito-lito doon pag nasa abroad ka, lalo nasa ibang bansa, si Eric nga, iba birthday niyan eh. Pagka nandun po. Kumbaga, iba yung sinusunod nila. Pero mga Hudyo, may sinusunod din po sila. Ang bayan ng Lords, may sinusunod sila 30 days. 1447 sila. O, 1447 sila. Ang layo, no? 2026 na ang mga Kristiyano. Kasi po yung ating pong taon nakabase yan kay Jesus Christ. Kung bakit, ipakita ko sa inyo later. Okay, so sabi sa Daniel, meron po sinasabi dyan na magkakaroon ng matinding kahirapan, yung Great Tribulation na tinatawag 3.5 years. Eksakto. Walang labis, walang kulang. For 3.5 years, magkakaroon ng kahirapan sa mundo na hindi pa daw naranasan kahit kailan. At yun lang ang beses na mararanasan, hindi na raw yung mauulit. Siguro, paano pang uulitin? Actually, sabi doon, nalipon lahat. Okay? Kumbaga, yun yung natin, 3.5. Ilang buwan yun? 42 months. Ilang araw yun? 1,260. Sinasabi po yung eksakto, mababasa niyo po yan sa Biblia mismo. Okay, so pag kinuwenta niyo po yan ng tribulation, ang kwenta po ay nasa 30 days kada isang buwan. Okay? So, umiikot mula Genesis hanggang Revelation, pagka nakakita kayo ng petsa dyan, 30 days ang bilangan po niya. So, yung 490 days of 360. Ito yung sinabi ng Lord, okay, yung time frame ng Lord para sa Israel. Okay, so tingnan natin ngayon. Ate Joy, 490 days. Pwede bang malaman? Kailan nagsimula yun? Para at least alam namin kailan yung ending. Kasi, di ba, alam natin yung pagka nanonood tayo, importante sa atin yung ending, di ba? Kumbaga, ako nga, mas gusto ko, nagtatanong ako kaagad sa kanya, ano mangyayari? Ayaw niya ko kwento sa'yo. Kasi madalas pa pag nanonood kami, natutulog ako. Actually, kagabi lang, may picture ako na natutulog, nanonood kami pamilya. Pinicture ako nakatulog. So, ibig ko sabihin, yung ending kasi importante. Pag alam mo kung kailan nagsimula yung 490, mas alam natin kung kailan matatapos siya. Baka mamaya, malapit na palang bumalik ang Lord. At least, alam natin. So, magsisimula siya pagka daw ang binigay ang utos na itayo na ang Jerusalem. Itayo ang city, ang temple. Kailan unang inutos yung pagtatayo ng temple? As of now po, wala pong templo. Okay, makikita natin doon na nakatayo po doon sa lugar na yun, yung mosque. Yung pag nakita niyo yung picture ng Israel, may parang bilog doon na
Kaya wala po ang templo ngayon doon. Nasira po. Why? Sabi din ng Lord, kasama rin sa parusa ng Lord, so na mawawalan sila ng templo. So dito, since nakuha sila ng Babylonia, nasakop sila, so ngayon, di ba, nag-pray si Daniel, Lord, magsi 70 years na. Kailan mo kami aalisin? Kasi pangako ng Lord, 70 years, makakabalik kayo sa lugar nyo, makakapagtayo kayo uli ng syudad, ng Jerusalem, ng temple. Kaya yung si Daniel nagpe-pray. Kaso sabi ng Lord, Daniel, mali kwenta mo. It's not 70, it's 70 times 7. 490 years. Ganun pa siya, katagal. So may apat po kasing haring nagdeklara na, sige, pwede na kayong bumalik sa lupain nyo at may apat kasi na hari. Lahat siya sa pag-aaral po ng history, marami po mga ginamit ang Lord para kwentahin po kung sino dyan talaga yung So si Cyrus po kasi, sabi rin na pagka po si Cyrus po, si King Cyrus, okay, nung nagdeklara po kasi siya, nung 536 sinabi niya, okay, mga Hudyo, taga-Israel, ay, Alicia. Sorry, dahil nandito ka na, itutuloy ko na. Si Alice ko, aking kaibigan. Okay, so, si Cyrus nagdeklara siya. Kaso nung 536, bago ipanganak ang Lord, 536 before, nagdeklara siya. Pagka po sinunod natin, yung sinabi na kay Cyrus yun magiging kulang po kasi. Kumbaga, dito po kasi sa banda rito, hindi, paliwanag ko muna sa inyo. Bakit may BC, bakit may AD? Diba? Ang kalendaryo po kasi natin, nakabase kung kailan pinanganak si Christ. So, bago pinanganak si Christ, ang tawag doon, di ba, BC, before Christ. Pero after ni Christ na ipanganak, AD. So ngayon po, AD tayo, 2026 na po. Matatapos pong ipanganak si Christ, it is more than 2,000 years na nangyari. Okay, so yan po yung Pero yung may mga iba pong tao ngayon na hindi mga Kristiyano, actually pinalitan nila yan. Ginawang CE, BCE. Paano daw hindi mga Kristiyano? Hindi mo kami sumusunod. So may mababasa kayo, kung may mga anak kayo nag-aaral, BCE na siya, CE na yung ginagamit niya. So, pero ang history, dito natin makikita, ang history po umiinog sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya may before Christ, merong after Christ or Anno Domini. Okay? So, balik tayo kay Cyrus. Sabi po sa verse 25, itatayo ang Israel. Itatayo ang Jerusalem. Ito yung tanda na magsisimula na yung 490 years nyo. Once na itayo ang Jerusalem, mag-i-start na yung 490. So, kailan natayo yung Jerusalem? Sabi po, so merong mangyayaring 7 weeks. Yung 70 weeks, mahahati yan ayon sa Biblia. May 7 weeks, may 62 weeks, saka itong 1 week. So ano nga itong mga bagay na to? So yung 7 weeks, ano po ba yung 7 weeks? Okay. So, pagka po nagsimula tayo, dun sa 483 from 536, diba? Ang dahil natin math. Okay. Pagka po sinunod natin na yung deklara ni Cyrus ang simula, noong 490 years, kukulangin po kasi siya. Pag sinuma mo po yan ng 490, nasa 54 BC, hindi pa po pinapanganak si Christ. So, hindi pwedeng yung kay Cyrus na dineklara. Baka kasi magtanong, hindi, si Cyrus ang nagsabing lumayan na kayo, sabi sa Biblia. Pagka po kinuwenta yun, hindi po siya aabot. Eto po, dito yung papanganak si Christ, dito matatapos yung 490, so hindi po si Cyrus. Okay? Si Artaxerxes po, yung una niyang decree, okay, so sobra naman. May pangalawa pong hari na nagsabi, sige, umuwi na kayo, magtayo na kayo. Pero kung sa kanya po natin ibabasa, hindi siya okay kasi lalampas siya sa 2580. 2580 kasi ang pwedeng nangyari dyan, yung maring baptism pa lang ni Christ yan. Okay, baptism pa lang ni Christ, so hindi pa siya yung tinakda. Okay, so sa 25 AD, yan po yung mga pwedeng nangyari kay Christ, yung baptism. Hindi siya yung presentation ni Christ. Ang sabi doon, eto yung time frame nyo, itatayo nyo muli ang temple, itatayo muli ang Jerusalem hanggang dumating ang Messiah. Yun yung time frame. Okay? Kaso pagka sinunod natin yung unang decree ng Artaxerxes, okay, magiging 25 AD. Ang 25 AD, hindi pa nagsisimula ng ministry si Christ. Ilang taon nga nagsimula si Christ bago nag-ministry?
Bago siya nag-share sa mga tao, nagpagaling, ilang taon na siya? 30 years old. So, maring hindi pa ito. At yung pang-apat po, ito yung malinaw na dito nangyari doon sa pang-aapat, doon sa pangalawang decree ni Haring Artaxerxes na sige, bumalik kayo sa itayo niyo ang temple. Okay? So dito, ito yung eksakto, marami pong mga theologian, katulad nito mga to, na nagsasabi, ito yung panahon na nagsimula ang pagbibilang. Yung 490 days sa kasaysayan ng Israel dyan na nagsimula sa Artaxerxes. Noong 458, okay? Kasi nagkaroon din ng pagtatayo no, kaso walang permit eh. So hindi yun yung So ito po yung sinasabi. Sa Nehemiah 2:1, dito nagsimula ang pagtatayo. Okay, kailan yan? Month of Nisan ang tawag. Yung Nisan po, sa kanila, ito yung unang buwan. Yung Nisan naman po sa atin, March or April. Kaya nga sabi natin, ang kapanganakan ng Lord na sineselebrate natin, December. Diba? Ang December dyan, Kislev. Diba? Ano yan eh, maring hindi yan yung panahon na yan. Kumbaga, maring doon sa summer, pinanganak ang ating Lord. Pero ganun pa man, hihiwalay pa ba tayo sa celebrate natin ng December, gamitin natin yung time niya para ng ating Lord. Okay, so nag-make siya ng decree sa panahon ng, sa buwan ng Nisan. Okay, ano yung sabi niya? So, ito yung mga timeline. Okay, although mahirap siyang tandaan dahil may mga number siya, pero isa lang makikita natin, nagsimula po na sila'y palayain at magtayo noong Nisan 1, year 445. Okay? So, ano sa atin yan? I think March yan. March 1, year 445. Nagsimula na sila ay magtayo uli ng kanilang lugar. Nasa natin makikita yan? Nasa Biblia po yan. Nasa Nehemiah po yan. Nasa Israel po yan. Na yung sinabi ng Lord, magsisimula kayo magbilang ng 490 pagtatayo na yung inyong syudad. Ito po yung timeline ni Daniel, yung 70-week na prophecy. Yung pinag-aaralan natin sa Revelation, nandyan po yan. So, nung masakop kasi sila ng Babylon, yan po yung panahon, may 70 weeks sa kay Nehemiah, may 69 weeks. Yung pagtatayo po ng temple, tumagal po siya ng 7 weeks. 7 weeks or 7 years. Okay? At yung 68 na natitira, ito po yung panahon na nasa Luke, yung triumphal entry, yung crucifixion ni Christ, nandiyan po yung sakop. At meron po kasi tinatawag na yung huling week, yung 7 years or yung Great Tribulation na ating nakikita. Actually, pinakita ko lang yung graph, pero iisa-isahin po natin later para mas maintindihan niyo po. So, ang pagtatayo po ng temple na nagawa siya noong March 14, 445 o sa panahon ng mga Hudyo, Nisan ang tawag. So, dito po yan nangyari. Ito po yung first 69, di ba 70 weeks ang sabi ng Lord, 70 weeks ang ibibigay ko sa inyo para ililigtas ko kayo ulit. Dito po sa 7 weeks nangyari yung pagtatayo sa panahon ni Nehemiah. At dito sa 62 weeks, ano nangyari sa kanila? At ano tong 1 week? Etong 1 week, eto na yung last 7 years. Eto yung 7 years tribulation. Okay? Eto na yung last na inaantay natin. To be, para i-summarize ko po sa inyo, nangyari na po ito pareho to. Nangyari na yung 69. Eto na lang po hindi nangyayari. Okay? Eto na lang po. Kaya ito mangyayari? Anytime. Pwede siyang mangyari. Okay? Kaya kasi nasabi natin na dapat alam natin, dapat lagi tayong ready. Okay, ang sabi ng Lord, mula sa matayong temple hanggang ang Messiah ay deklara, kilalanin si Christ na siya ang Messiah, 69 weeks. So, kailan siya nangyari? So, dito po sa panahon na yan, dito tinayo ang temple. Okay? Ito po yung mga nangyari sa Israel. After 69 weeks, dito po nangyari na ipakilala si Christ as Messiah. Kailan yan? Yung baby siya. Hindi nga siya kinilala ng baby siya, di ba? Actually, doon nga lang siya sa sabsaban eh. Hindi siya binigyan ng grand Kailan siya kinilala, nagwagayway ng palaspas, siya ang Messiah. Kailan yun? Kailan nangyari to? Nangyari na ba yun? Yes, sa panahon ng triumphal entry. 1 week bago siya ipako sa krus. Ito yung pumasok siya sa Jerusalem, may nakasakay siya sa asno, ang mga tao nagbubunyi. May mga palaspas, naglatag sila. Kasi kala nila,
ang ano nila, etong Messiah na magliligtas sa kanila. So, yung pong 69 weeks mula sa pagtayo ng templo hanggang pagpasok ni Christ, tapos na po yung 69 weeks. So, may gap kasing sinasabi. Ito na lang yung gap na anytime pwede nang mangyari yung 1 week. At yung 1 week, ito yung, bago mangyari yung 1 week, may rapture. Okay, bago simulan ng Lord yung pagpaparusa sa buong mundo, may rapture. Sino yung rapture? Yung church. Kaya wala na tayo pagdating nitong 1 week. So, sabi ko nga, pag namit natin yung Antichrist, ibig sabihin, hindi ka na rapture. Naiiwan ka. Okay? Kasi dito lalabas ang Antichrist sa 7 weeks. Kwento-kwento lang ba yan? Hindi. Basahin nyo ang detalyado yan ang kinuwento ng Lord. Okay? So dito, ito na po ang inaantay natin. Ito yung next. Okay? Yan ang huli na anytime pwede po yan mangyari. Kasi ang rapture po, walang sign. Hindi siya biglang kukulog ng malakas or biglang may someone na magpapakita ng miracle. Walang ganun. Ang sabi ng Lord, kung kailang hindi mo inaasahan, kung kailang maayos ang kapaligiran, sabi nga doon, nag-aasawa ang mga tao, kumakain ng mga tao. Kung ibig sabihin, normal ang buhay, saka mangyayari yan. Kaya ang sabi lang ng Lord, be ready. Kasi anytime pwede siyang mangyari. At once na ito, hindi natin nasamahan, ito yung 7 years na sinasabi ko na pwede mag-summer. Diba? Balikan. Kasi may kaligtasan pa, kaso mahirap ang kaligtasan sa panahon na yan. Habang nagpapawala ng Lord ng samot-saring mga parusa, ia-allow niya ang lahat ng kasama ng devil na mamayani. Ngayon nga, nakakapagod ng manood ng balita. Imagine niyo yung langit at lupa sabay na nagpaparusa sa mga tao for 7 years. So ayaw natin to. Gusto natin dito. Para makasama ka dito, para makasama tayo dito. Sabi nyo, maganda kayo. Anytime. Hindi na ba ako magtatrabaho? Enjoy po na lang ako. Hindi na ako mag-aaral. Hindi. Kasi pwede mo naman kinakakausap ng Lord kahit anong ginagawa mo eh. Kumbaga, ang gusto lang ng Lord, tune in ka. Sundin natin yung mga sinasabi ng Lord. Okay? So, ayan yung simple timeline ni Nehemiah. For yung 7 weeks na sinabi, we have 2 periods. Nasa Biblia din po yan. May 7 weeks, 62 equals 69. Okay, at yung last week. So, eto po yung pagtatayo ng tinayo pong muli, yung Jerusalem, sabi ng Lord, at na-present ang Messiah hanggang siya ay na-crucified. Eto po tayo ngayon. Itong panahon natin ngayon, church age na tinatawag, andito po tayo sa gap. Kasi mangyayari yung 1 week pag wala na ang church. So, eto po ngayon tayo sa panahon ngayon ng gap. Kakapraso na lang yung time frame na natin inaantay. Kumpara dito sa natapos na, eto na lang tayo. Kasi andito po tayo sa panahon ng church. Kumbaga habang nagwe-wait tayo sa Lord. Sa book po ni Nehemiah, nandun yung grabe, yung tinatawag na matindi yung persecution nila. Kasi habang nagtatayo po sila ng templo, marami silang kaaway. Ito yung time ng yung mga, ano tawag doon sa nagpapalitada? Yung mga mason, yung mga may hawak silang pang palitada, may hawak sila ditong espada. Ibig sabihin, habang naggagawa sila ng templo, maraming gumano sa kanilang kaaway. Ganun sinabi doon, imagine niyo madali ba yun, papalitada kung may hawak Kasi anytime may lulusob eh. Pero alam niyo, ang ganda po ng design ng Lord, kung paano nagawa yung templo na yan. Kung paano nabakuran nila. 52 days. Natapos nila yung pagbabakod. How? Ang ganda ng technique ng supervisor. Nung pinaka-engineer, si Nehemiah. Sabi ni Nehemiah, since alam nyo, hindi pwedeng walang wall, kasi nga lagi silang sinasalakay, kailangan may wall, ang ginawa niya, tapat mo, gawin mo. Siyempre, pagkatapat ko, pag-iigihin ko, mamaya, di ba, maging flood control, tinipid-tipid, baka ako yung unang masalakay. Yun ang naging technique ni Nehemiah. At siyempre, wisdom yung galing sa Lord. Yung tapat mo, yun ang gagawin mo. So, lahat sila kumilos for 52 days na itayo, na anuhan nila ang mo. Nangyari yung sinabi ng Lord, magbilang kayo, was na naitayo na 490 days na lang mangyayari, pahabalikan. Okay? Ang sarap pag-aralan po, nung sinasabi ng Lord, kasi pag binalikan natin, nangyari po siya sa history. Ito pong panahon na to, marunong na ang taong magtala, nagsusulat na sila, nag-ano sila ng mga history. May mga picture na nga may mga selfie na noon eh. Ang selfie nga lang noon, umuukit sila sa bato, di ba? Alam niyo yung mga picture na mga nagdo-drawing sa pader? Yun ang mga picture na laro, tapos uukitin yung mga bato.
Yun ang ano nila, kasi marunong na mag-ano ng history ang mga tao. Kaya nga meron na silang nakakapag-build na sila. Ito po yung ano, okay? Imagine niyo yung kailangan nilang bakuran, magtayo sila ng temple. Sa panahon po ni Nehemiah, nangyari yan. Ano pa? Kasabay na, nung matayo yan, kasi sinabi ng Lord, kasabay, natapos ang Old Testament. Ready na yung temple, ibabalik sila ngayon ng Lord dun sa lugar na yon at may kasulatan na. Ilan ang Old Testament books? 39. Okay? So, kumpleto na po yung Old Testament sa panahon ni Nehemiah. Kumpleto na po siya. So, ito po yung timeline na ginawa ng Lord. So, sabi ng Lord, God establishes people in the land. Okay? Ibabalik ko ngayon sa land. Pagkabalik ng itatayo nyo ngayon ng city nyo. Pagkatayo ng city, itatayo nyo ngayon ng temple. Nangyari po yan. And God, lahat ng salita ko, ready na rin para sa inyo. May temple na eh. Magbabasa na kayo ng scripture eh. And from there to the coming of John the Baptist, after po nito, ang sumunod na pong prophet, si John the Baptist. Okay? Ito na po yung tinatawag na silent years, 400 years, after ng Malakay, bago sumisigaw si John the Baptist, diba? Sabi ni John the Baptist, ano yung sigaw niya? Sa ilang? Prepare the way, kasi darating na ang Messiah. Nauna po si John the Baptist bago po ipanganak ang Lord. Siya po yung taong sumisigaw sa ilang na ihanda yung dadaanan ng ating Lord. So, ayan po yung timeline na nangyari. Okay? So, natayo po yung street, sabi sa verse 5, yung wall, natayo inside that out, natapos yung restoration for 49 years o 7 years to 70. Sakto sa sinabi ng Lord. Ay 7 taon yung gagawin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang laki ng lugar, ang hirap ipunin ng tao, actually yung mga gamit sa nanggaling. Doon sa hari, nakalaban pa nila. Yun na nag-provide ng gamit nila para maitayo yan. Yung protection sa nanggaling, doon din. Kasi sabi ng Lord, hindi, matatayo yan 7 years. Titignan yung parang ang hirap gawin. Pero nangyari. Why? Kasi sinabi ng Lord na mangyayari siya. So natapos siya for 7 years. Sa Ezra, mababasa po natin yan. Okay na, hirap na hirap sila magtayo, pero ang Lord nag-protection sa kanila. And then comes 3, 4, and 2 weeks. Yeah, parang mahirap, no? Pero 62 weeks lang po ang ibig sabihin nun. And this come from the time of 396 from there on ahead. Okay, so ito po yung mga kwenta-kwenta. Okay, so yung 69 years, natapos na. Pagkatapos na pumasok si Christ sa Jerusalem, doon sa triumphal entry. Gano'n siya katagal? Yan po yung araw na itinagal nun. Si Christ, eksakto, kinilala siyang Messiah, pinagbunyi siya nung pumasok siya sa Israel. Ito po yung time frame na yun, yung 69 years nangyari siya. So, yung 70 weeks na sinabi ng Lord, tapos na yung 69. Okay, nangyari na po siya. Nangyari sa panahon ng Biblia. Sabi ng Lord, matatapos na ba after doon? Okay, pagkatapos ba nun? Actually, hindi pa. Sunod-sunod ang nangyari sa Israel. Hinula ba ng Lord yun? Sinabi ng Lord. Inisa-isa ba ng Lord yun? Kung ano mangyayari? Inisa-isa din ng Lord. Kaya sa atin, pag may sinabi ang Lord, sundin. Kasi ang Lord di nakakalimot. Pag sinabi ng Lord, 70, pag sinabi ng Lord, 7 years, gagawin niya. Walang labis, walang ulam. Okay? So, unto the Messiah, eto na nga yung pinagsalita ng ating Panginoon. Bakit natin nasabi yon? Ang official term dun sa Messiah the Prince ay Mashiach, Nagid, or Messiah, or Anointed One. Hindi yung baptism ni Christ, hindi rin yung birthday ni Christ, kundi yung pagpasok niya sa temple. Yun yung nangyari. Okay, yan yung dalawang nangyari kay Christ, baptism, saka yung triumphal entry, pero dito sa triumphal entry siya kinilala na Messiah. Diyan siya pinagbunyi. Sa baptism, hindi nga siya kilala eh. Di ba? Wala nga nanonood dun eh. Ilan lang ang nanonood. Pero doon sa triumphal entry, kinalala siya eksakto sa sinabi ng Lord. Sabi ng Lord, mula sa pagtatayo ng Jerusalem hanggang makilala ang Messiah, 69 years siya. Nangyari po. Okay? So, hindi tayo pwedeng kung sa kwentahan lang. Ang mga mami, alam ko, magaling sa kwentahan. Ang Lord, pag sinabi niya, hindi niya nakakalimutan. Kahit 2,000 years ago na yan, gagawin niya. Okay? So, nasa Isaiah po yan, patungkol dyan.
Ano yung sinigaw nila? Hosanna to the Son of David, the Messiah. Eksakto. Sabi ng Lord, kay kilalanin siyang Messiah. Nangyari siya. Doon sa panahon na sinasabi ng ating Lord. Okay? At sa verse 26, ng Daniel, Old Testament, hindi pa pinapanganak ang Lord, inihula rin, after this, pagkatapos kilalanin ng Messiah, siya ay makakat off, ibig sabihin, papatayin ng Messiah. After ba pumasok siya dun sa ano, after magwagayway mga tao, di ba, naglatag ng mga carpet, ilan pang araw lumipas bago siya ipako sa krus? 1 week lang. Imagine mo, after mo pinagbubunyi, then came Friday, pinako na nila si Jesus sa krus. Sino nagsabi? Hula din. Nasa Daniel. Makakatot ang Messiah. So wala pong secret. Kaya sa atin, naniniwala tayo ang Biblia buhay. Nung sinabi siya ng Lord ay mangyayari. Ang Diyos din nagsabi na makakatot ang Messiah after a while. Okay? So tandaan po natin, nandito na po tayo sa natapos ang 69 years ng Israel. So ang pag-aaralan natin sa susunod, yung gap sa panahon ngayon. May sinabi ba ang Lord na ano mangyayari sa Israel dito sa panahon ng gap bago mag-rapture? Meron. Isa lang po ang sabi ng Lord. Ay, ang mangyayari sa inyo, sabi niya sa Israel, ang mangyayari sa inyo, destruction, upon destruction, upon destruction.